Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga tututukan subong nga Huwebes. Pag-umpisa dagsa sa mga bagabisita sa patio, ginatutukan na sang kapulisan kag mga ahensya sang gobyerno. Hugot nga seguridad ginapatuman sa amat-amat nga pagdamo sa mga tao sa mga patio kag port terminal sa Western Visayas. 6 ka PUV drivers nagpositibo sa surprise drug test sa mga terminal sa Bacolod City. 3 ka persona pilason sa makabunggo ang SUV sa nagapark nga truck sa La Paz, Iloilo City. Auto nga may mga dugo kag buka ang bintana nakitaan sa katubuhan sa Hinigaran. Kag tinaga nga tigkaralag sa diin gid bala naghalin hibalon ta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malanta makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang balita, seguridad sa mga seaport kag Iloilo International Airport, hugot nga ginatutukan sa ginalauman nga pagdagsa sang mga pasahero. Pila ka mga residente nagahingagaw panilo kag temprano pa nagbisita sa mga patio. Si John Sala nakatutok live sa Haro Catholic Cemetery sa Iloilo City. John. Kim, sa subong apisar nga amat-amat na nga nagadamo ang nagapadulong dire sa Haro Catholic Cemetery, matawhay sa gihapon ang sitwasyon. Kadaman sa mga nagpadulong subong adlaw ang ginpili nga subong magpadulong dire sa baylong abuas bangod sa ginalauman nga pagdagsa sang mga mabisita. Temprano pa nagpauli sa Gimara si Nanay Evelyn upod ang iya pamilya gun makalikaw sa ginapaabot nga pagdagsa sa mga pasahero. Kinkalipay sini ang madamo nga mga personnel sang Coast Guard sa Parola Wharf. Tama, kaya importante para makasave kami sa amon nga pag-travel. Hugot ang pagbantay sa Coast Guard Station Iloilo sa mga pantalan para sa seguridad sa mga pasahero. Ilaman ginachekyar ang mga bagahe agon masiguro nga wala sa mga dala nga kontrabando. Mayara kita ginapatigayon nga uplan biyahing ayos, no? Undas 2025, no? Sa ato nga mga pantalan, sir, mayara ta nga ginactivate nga mga Passengers Assistance Center, no? Nga ginamanage ang aton nga mga Coast Guard. Buwas ginapaabot naman ang pagdamo sa mga pasahero diri sa Iloilo International Airport. Halid subong adlaw tubtob Nobyembre 4 activated man ang oblan biyaheng ayo sa airport. Magluwas sa seguridad nagpanagtagman sang kits ang kaap sa mga pasahero nga may unod nga alcohol kag tissue paper. Kaap Iloilo Airport is ready and has a oplan being observed. Meron kaming 24/7 na security operation. Matawhay pa sa karon ang sitwasyon sa mga patsyo sa Iloilo City. Madamo nagahingagaw paninlo kag paminta sa mga pansyon. Si Tatay Raylan tinuig na nga palangitan ang pagpaninlo sa mga pansyon. Apang mas mahina kuno ang kita sa mga tuig. Yung last year mayo-ayo, may sumong daw pigado-pigado kita. Hindi man tao, hindi man kumasiro. May mga nagamat-amat naman bisita sa ilang mga himata diri sa Haro Catholic Cemetery. Sa Daynanay Elena, ginpili nga subong na lang magbisita agon makalikaw sa pagdagsa sang tawo sugod buwas. Kaya wala kami chimpa. Makadto pa kami sa Cresdic. Damo pa. May sa Liganes pa, may sa Santa Barbara. Sugod kagabi nagpwesto naman diri sa Haro Plaza ang mga flower vendor. Si Manong Jason ginalauman nga buwas pa mangin mabakal ang ilang mga baligya. Ang mga bulak dire, mabakal halin 150 pesos tubtub 1,000 pesos, depende sa flower arrangement. Pwede man nga magpa-customize. Di pa man damo blaga baklanay po sa pagkabuwas guro ang sibulan mo si damo tao. Muna ginapit para namon subong. Samtang para ipasiguro naman nga ginasunod sang mga motorista ang mga pagsulundan sa dalanon kag makalikaw sa disgrasya. Ginkasa ang one-time big-time operation sang Iloilo Provincial Task Force on Road Safety. Ginlibot sang task force upod ang LTO, LTFRB, DPWH, Iloilo Provincial Government kag pila ka units sang PNP ang pila ka mga lugar sa Iloilo Province. Pila ka salakyan ang nakitaan naman sang bayulasyon. Para nga mabitigit naman kag malikaw ang aton nga mga nagasakay sa salakyan kag mga driver sa disgrasya.
Kim, buwas, lauma naman ang dugang pagid nga seguridad sa mga strategic areas, labi na sa mga port, terminal, kag dire mismo sa mga patsyo. Magluwas sa kapulisan, PCG, kag iban pa nga mga security forces, lauman man ang dugang nga force multipliers agon nga mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa ini nga mga lugar. Kim? Maraming nga salamat, John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga kapuso, madamogin niya salamat. Anong ka-PUV drivers nagpositibo sa surprise drug test sa mga transport terminal sa Bacolod City. Samtang mga nagapangpinta kag nagapanglimpyo sa patsyo sa Talisay City, Negros Occidental apektado sa maulanon nga tiyempo. Yaring balita nga itong gintutuka. Tiyo na kung tani nga makakita sang dako ang mga nag-sideline sa pag-obra sa mga patsyo. Abang sa San Nicolas de Tolentino Catholic Cemetery sa Talisay City, apektado sang maulan nga panahon. Ang kita sang mga nagapangontrata sa pagpaminta kag pagpanglimpyo. May kapangita, kwarta, kung gaulan eh. Siyempre kailan lagi init, bis ka na ng init. Sa lungo na. O sa pinta, sa kapansyon. 300, 400, okay na. Budaya kami magulan-ulan kaya hindi kami ka-income. Tukon maggasto ang pagbiyahe, may pila ka mga residente nga ginpili na lang nga magpangamuyo kang magsindis ang kandila sa kumon. Ini, agod hindi na magpadulong sa probinsya kung sa di nalubong ang ilan nagtaliwan nga mga himata. Halimbawa, ang amon mga minatay ato sa norte kag sa sur, dili lang kami nakabutang sa kumon para nga hindi kami makagtuman sa amon lugar. Ginpatigayon sa LTO kag PIDEA Negros Island Region ng Oplan Harabas sa mga terminal sa Bacolod City. Ginpaidalom sa surprise drug test ang masobra Shane ka driver kag konduktor sang bus, taxi, modernized kag traditional PUJ. 4 ka driver sang modernized kag 2 ka traditional PUJ ang nagpositibo. Ipaidalom ang maini sa confirmatory testing. May positive sa initial nga result, automatic suspended ang aton nga driver, no? I-confiscate nato ang driver's license, tapos magahulat siya para sa confirmatory test, no? Ang confirmatory test ipadala naton sa Cebu, no? Subo mga adlaw ipadala man dayon namon. Then pag na-confirm nga ang substance ang drugs nga ginagamit niya is illegal drugs, we will be filing a resolution sa central office for approval for the revocation of driver's license, no? Pabor naman diri ang pila ka mga driver. Kabay nga isa ini ka makahatag sa matinlo nga pangalan para sa tanan nga mga driver. Padulong sa Metro Manila ang pamilya nga ini, kag sunod sa ila, nagakadapat nga yara sa nagakaigo nga kondisyon ang driver. Kasiguraduhan na nandiyo po sa kaligtasan ng mga bata, lalo na sa mga bata. Bagong buhay na, malapit na Pasko. Handa naman ang kapulisan sa pagpatuman sang seguridad sa mga patsyo kag terminal. We have inspecting teams on the run naman para to check ang aton nga deployment. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Tatlo pilason matapos makabunggo ang isa ka SUV sa nakapark nga truck sa igansang dalan sa Barangay Banuyaw, La Paz. Aksidente na hulikam. Samtang sa San Miguel, Iloilo, engineer pilason matapos mahulog sa truck. Si John Sala nakatutok. Makita sa ining CCTV footage ang truck na ini nga nagapark sa igansang dalan malapit sa isa ka warehouse sa Barangay Banuyaw, La Paz. Matiyon-tiyon, gulpi lang ang bumungo sa likod nga bahin sang amo nga truck ang ini nga SUV. Bangod sa mabaskog nga impact na wasak ang pauna nga bahin sang salakyan. Sa investigasyon sa kapulisan, nagdulog ang delivery truck sa igansang dalan kag naka-hazard. Tungod nga i-check kung tani isang driver ang guma sa panguna. Kinkakibot na lang sang driver sang truck nga may naglagapok. Pilason ang driver sang SUV, subong man ang duwa sini ka mga sakay kag gindala sa ospital. Stable naman to sirang duwa, isa wala pa ka bugnaw. Sa follow-up investigation sa La Paz PNP, yara kuno sa impluwensya sang makahulubog nga ilimno ng driver kag duwa pa sini ka sakay. Posible man kuno nga napiyungan ang driver. Dugang panidiyas, madasig man ang dalagan sang salakyan kung basehan ang impact. Samtang makita naman sa ining video ang pagliko sa ining truck sa dalan. Talulupang doon nga nagdulog ini isang makadali. Sang naghalina, makita ng isa ka tawo nga nagahigda sa dalan. Nahulog kuno ini, nagikan sa nalikod nga porsyon sang truck.
Ang insidente ang natabo sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo kagabi. Ginkilalang lalaki nga si Engineer Loran Buteros, 31 anyos, residente sa Barangay San Antonio, Oton. Ang truck ang ginapanag-iyahan sa ginaobrahan sini nga kompanya. Nagpanaog saya nga wala kabla nakapundo totally ang cutter. Nagpanaog sa galing siguro namin siyang tuloy ang iyang stent nahulog sa likod ng truck. Lumpat sa routine na niya nga magpanaog dira sa may Barangay San Jose. Nagbatsyag sang pagpalanakit sang tiil si Buteros. Gilayon ini nga gindala sa ospital para maobserbahan ang iya kondisyon. Upod Carumel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga kapuso, auto nga may mga tinulo sang dugo kag buka ang bitana nakitaan sa katubuhan sa Banwal sa Hinigaran. Ginapangita pa ang tag-iya sang salakyan. Galing balita nga aton gintutukan. Nakitaan ang ining salakyan sa kampo sang Tubo sa Sitio Sool, Barangay Gargato, sa Hinigaran, Negros Occidental kahapon sang hapon. Buka ang bitana sa auto kag may mga tinulo sang dugo sa sulod. Nakita nila nga ang window sang, I think sa driver's side siya nabuka na, and mayroon nga mga blood stains sa sulod sang salakyan. Ang owner sang car naman, sir, gin-contact nila. So as of now, hindi pa siya makontak. As of now, wala pa man siya na-declared missing gid. May na-recover nga kitchen utensils, baseo sang soft drinks kag mga bayo sa sulod sang salakyan. Natumod ang tag-iya sang salakyan niya si alias Christine Joy, 42 anyos, kag taga Victoria City, pinaagi sa student permit nga nakuha sang otoridad. Nagpadulong mahimata ni Christine Joy sa lugar agud kumpirmahon nga iya ang salakyan. Ginapangita pa sang Hinigaran Police si Christine Joy. Magapatigayon sang DNA testing ang forensic unit sang PRO-NAR sa blood samples nga nakuha sa salakyan. Basi may crime gid man nga natabo, amo na nga ginpa-DNA ta siya. Aside from the DNA, it would depend on the witnesses' accounts. The direction of our investigation is to locate gidanay ang owner. Yara na sa kustudiya sa Hinigaran Police Station ang salakyan. Opod, Kenil Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Gin-rehabilitate nga Iloilo Central kag Terminal Market ginbuksan na. Apa mga vendor ginareklamo ang makitid nga stalls. Yaring balita ngaton gintutukan. Matapos ang masobra duwa ka tuig nga hulat sa mga vendor kag marugbakal, natigayo na nga mabuksan ang duwa ka pinakadakong merkado sa syudad sang Iloilo, subong adlaw, ang Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market. Ang mga merkado ang may tato ka panalgan nga may hagdan, ramps, comfort rooms kag iban pa nga pasilidad. Sa Iloilo Terminal Market, halin sa 885 stalls, nahimo na ini 1,685 stalls. Halin naman sa 603 stalls sa Iloilo Central Market, nahimo na ini 1,205. Apisal sa nga modernisasyon, wala sa pagtaas sa renta sang stalls sang vendors. Nami, tanawa blaw. Siyado ka tinlo. Tinlo, convenient to. Oo, taway. Kung may nalipay, may araman nga nagareklamo bangod sa ginpagamay nga mga pwesto. Magutok sa amon tanin niya. Ano, alang-alang ka ni Mano kay Way na. Daw mabudlay ang magano baligya. Diba, si amuna nano na mo nga ba si amuna bala nang way gid si mo mayo may mabakal amuna bala sir. Tapos lain gid nga didto sa may entrance. Nalipay naman ang pila ka senior citizen sa matahong nga plastar sa merkado. Apang, hingyo sa mga ini, kung tani gilayon na magamit ang elevator. Pagsaka lang kami nga senior, medyo budlay kay taas mo. Dapat ipangsyon ng elevator kami nga senior. Suno sa Iloilo City LGU, ginbalik lang nila sa orihinal ang kadakuon sang stalls, bangod wala na manage ang pag-extend sa mga vendors sang ila stalls. Ginklaro man sang alkalde sang syudad, nga wala sang privatization sa merkado bangod syudad sa gihapon ang mag-manage sa mga ini. Let me emphasize, ang atong merkado wala niging privatize. The city government will still manage and operate all the public. All legitimate vendors will return and be accommodated. Ang pagbukas subong adlaw ang soft opening pa lang, bangod wala pa matapos ang pila ka pasilidad sa merkado. Wala pa madeterminar sang LGU kung sano ipatigayon ang grand opening. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, tuig-tuig na nga ginasahulog ang Piyesta Minatay Ukon Tigkaralag. Apang ano gid bala ang orihinal nga ginhalinan sang tinaga? Hibalon ta sa aton pagtutok. Sa sining nga mga tinion, masami mabatian ang tinaga nga Tigkaralag ukon Piyesta Minatay. Apang ano gid bala ang butsilingon sa sining nga mga tinaga? Ang sa amon na pamilya usually pistahin na matay. At kung nga bakit Tigkaralag, doon naisip ko lang ang sa pista bala sa pabiya na makosyum-kosyum. Do wala ko bala sir ideya kung ano ginang meaning sa Tigkaralag kay sa nabalaan ko na iya amo ng mga pista sa mga kalag nga nagkalamatay. At pista sa mga patay, pizza dos. Ang ginatawag nila nga unong pista sa mga patay, pista na sa mga santos. Apang mga kapuso, sa diin gid bala naghalin ang tinaga nga Piyesta Minatay. Suno sa isa ka manunulat sang pulong Hiligaynon, halin ini sa lingwahe nga Espanyol. Ang fiesta, halin sa akin silang fiesta. O sa English, feast. Tikon sa aton nga tumando ka pulong, mayara man nga do pandot, mga old nga kidaray abla pag sa ulog sa mga patay, paagi sa pagamuyo, paghalad bulak. Apang, antes gingamit ang Piyesta Minatay suno kay pamunag, una anay gingamit ang tinaga nga Tigkaralag. Ang tinaga nga tig, kung ina, ng unapik sa pulong Hiligaynon, kung sa English, prefix, no? Tig. Ang kahulugan sa isang tig ko parte sa panahon, time, season. Ang tinaga karalag, igikan sa word nga kalag. Habal kita minatay, siyempre ang ginadumdum taman ang kalag nila. Para sa pamilya Huhilya sa Barangay Tagbakharo, ang tuig-tuig nga pagbisita sa nagtaliwan nga utod sang ila lola sa patio ang matuod-tuod nga pagdumdum sa iya sa tion sang Piyesta Minatay. Ginabalikan ko siya tungod nga dako man ang kabalaslan manamon sa iya. Kay tungod nga kung hindi man sa iya, siguro si nanay doon nagtalang-talang man sang una eh. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ginreklamo naman yung warden sa Negros Occidental District Jail ginbalik sa pwesto. Yaring balita nga itong gintutukan. Halos 2 ka bulan makaligad voluntaryo nga nanaog sa pwesto. Ang ginprotestahan yung warden sa Negros Occidental District Jail sa Bago City. Balik na sa pwesto si Jail Superintendent Crisarel Awe. Nagwas investigasyon sa BJMP Negros Island Region nga wala nakitaan sa kabaltaan si Superintendent Awe. Wala man kuno basihan ang mga akusasyon batok sa warden. As according to the Investigation and Prosecution Division, the complaints that were raised were not supported by substantial by a probable cause. Ginapakamalaod sang human rights group nga Kapatid Negros ang pagpabalik sa pwesto sang BJMP sa warden kag na-promote pa kuno ang ranggo. Kung ano yung proof pa na kailangan nila, hindi daw na-prove na may violation siya. At tama daw yung ginawa niya. Ewan ko kung saan tama, no? Yung pakainin mo ng damog yung mga detainee, yung lockdown mo, yung sirain mo yung mga project nila sa ALS. Ginahikot na sa grupo ang pagpasakas ng kaso administratibo batok kay Superintendent Awe. Magawas pa sa mga ginaligar human rights violations. Sa una yan mga priso ya, sa wala pa si Awe. Ang mga priso ya, rapi yung sagwa mo, gabalasket, tapos tinlo pa yan dito, subong nyo doon, hindi agad man. Kung ang mga dalaw, biga talagsalang ya biga dalaw, to hindi sila kapanaog ya sa ila silda. Tapos bong ginapadlak pa sila. Gitinguan sa GMA Regional TV nga magkuha ang bahay ni Awe apang wala ini nagasabat. Nagpasalig naman ang tagpamuno sang CHR-NIR nga may kasugtanan na sila sang BJMP nga regular nga makasulod sa pasilidad agud i-monitor ang kahimtangan sa mga PDL. Ginpasalig man sang BJMP-NIR nga tutukan ang maayo nga pagkaon, livelihood programs, kag spiritual guidance sa mga PDL sa NODJ agud mapaiway na ang ginamo. Opod, Kiril Casillo, Adrian Breacos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4.
May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pagkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Ang official setting of entries nag-upisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets sang Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Pagpanglimpyo sa mga pantyon nagsugod na pila ka adlaw antes ang Piesta Minatay. Mga nagapamakyaw sa patio nagalaom nga mangindako ang ilakita subong nga tigkalalag. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginabululigan tinlo sang sini nga pamilya ang mga pantyon sang ilang minatay. Bata kag tigulang, isa-isa nga nagpaninlo kag nagapaminta sang lapida diri sa Laganes Public Cemetery. Suno kay Manang Enriquita, umpisa kahapon nagpanglimpyo na sila agud makalikaw sa pagdagsa sang tao sa patio. Kag pag-abot sang adlaw sang minatay, matawhay nang ila pagbisita. Muna sa nang-skes kami, kahapon nang-skes kami, tapos nabalik kami na minta. Para buwas, way na kami kuanon, brown. May iban nga temprano man nga naghalad sang bulak agud makalikaw sang kagutok sa Piesta Minatay. Madamo naman ang mga nagapamakyaw sa pagpanglimpyo kag pagpaminta sa patio. Pareho kay Manong Carmelino nga may anom na kaging kontrata nga pantyon. Wala na kuno sila nagasukot sang dako subong, apang wala naman naganubo 500 pesos ang ginasuhol sa ila. Pang brush lang, pang sudsud sa kandila bla mga namom lang na. Tapos ang pintay lang na. Huwag man kami bakal pintay, sila man nga bakal. Nagalaom naman ang mga nagapamakyaw nga magdako ang ilakita subong nga undas 2025. Pahanumdum sang otoridad sa publiko nga temprano pa sa pagpanglimpyo sa mga sementeryo bangod dumilian na ang pagdala sa mga matalom nga bagay sa adlaw mismo sang tigkalalag. Upod kay Cirilo Nanduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Alliance of Hog Raisers of Negros Occidental ginakabalak-an ang paglubos ng presyo ng live weights ng baboy sa probinsya. Mga magapaminta sa presyo ang ginapatutukan na sa Bacolod City LGU. Garing balita nga itong gintutukan. Yara subong sa 150 pesos kada kilong presyo sang yubo nga buhi nga baboy kung live weight sa probinsya. Ini ang ginakabalak-an sa Alliance of Hog Raisers of Negros Occidental. Inibangod nga nagnubo pagid inisang 5 pesos kumpara sa 155 pesos nga presyo sa nagliligad nga bulan. Masobra tunga lang ang presyo sang live weight sa 280 to 300 pesos per kilo sang karne sa mga merkado. Kumpara sa bigat nga mga binulan, tiyari pa kita sa peak, hindi pagit naka-recover ang mga consumers nato. Patas-patas lang kita tungkol sa kamal sa nato nga inputs na nanamon na kaming month kasi mabalik naman nato presyo. Sunod sa tiglawa sa meat vendors sa Burgos Public Market sa Bacolod City, ginatutukan sa ilang grupo ang posible hoarding sang baboy kag hinali pagsakas ang presyo sa tiyon sa Christmas season. Damo saksang baboy subong sa Negros. That's why nga ang mga hog raisers duga pa nubo presyo. At the same time pati ang retail price tayo nubo naman subong. After 2 weeks duga nubo na nga ganubo na. Ang mga manugbaligya kag bumalakal panawagan ang may edad nga monitoring sang presyo. Maintain lang yun nila po ng presyo tani kay kapigado subong sa Kung magmahal ti laban-laban kisa per day kay ang bakal jutay lang kay namahalan sila. Kinmando naman sa alcalding monitoring sang presyo sa madalag kong merkado kag satellite market sa mga barangay. The instruction for them is to strictly monitor and ensure ang presyo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas. Mga puso sa time-lapse video sang FIVO sa pisat na likopan sang panganod ang crater sang Canlaon Volcano makita ang pagbuga sang grayish nga aso. Nagluntad ang ash emission halin 1237 tubtob 1257 kay inasang udto. 300 meters ang katason sang ginbugang aso sang bulkan. Sunod sa Canlaon Volcano Observatory, kabahin ini sa maktibidad bangod nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Ginapanugyan sang FIVO sa mga residente nga padayon nga mag-aligmat. Ini
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Exciting, may bago nga GMA Afternoon Prime nga balatayan ang aton mga kapuso, ang House of Lies. Paggabidahan ina ng Beauty Gonzalez, Mike Tan, Martin Del Rosario kag Chris Bernal. Sino pa kay Beauty excited kag thankful siya sa new project? Matandaan ang last project ni Beauty amo pa ang prinsesa ng City Jail. Looking forward man siya nga makaupod si Chris nga first time niya kuno mamit. Sunod naman kay Chris, ready na siya nga magbalik kontrabida nga iya gid na miss. Sa Artikulo 247, katapusan niya nalantaw si Chris bilang kontrabida. Madali na lang siya makitaan sang mga kapuso nga magsinuplada kay Beauty nga isa sa iya mga ginaidolo. Si Mike naman mga kapuso gin-share nga nagpaidalom sila sa workshop antes nagtaping. Balik afternoon prime man si Martin kagin ako nga gusto niya ang iya diri nga karakter. Owod man sa cast ng Cocoy de Santos, Jackie Lu Blanco, Kyla Davis, Angel Cadaw kag Gio Mana sa direksyon ni Jerry Lopez Sinene. Mga kapuso, mga pagkaon nga may pilit, suwak nga handa sa tigkalalag. Habang ano ba lang rason kung nga mahilig ang Pinoy sa kakanin? Inigid tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa pagdumdum sa Piyesta Minatay, hindi madula nga handa sa mga Pinoy ang kakanin. Ini ang traditional Filipino rice-based cakes nga mga dessert. Nagapanguna nga panakot sani amo ang glutinous rice ukon pilit, gata kag kalamay. Ang kakanin kag pilit kay for me do ano na iya-custombre sang aton mga ninuno na bala nga ang pilit amo na siya ang sign sang paghugpon sang mga family. Naanda na sang pamilya ni Manang May Grace ang pagluto sa mga kakanin sa tigkalalag. Gani nangin extra income naman sini ang pagnegosyo. Suno sa iya, madamo sang orders samtang nagahilapit ang tigkalalag pareho sang suman, puto cheese, kutsinta, ube rice, palitaw, pichi-pichi kag butchi. Isa sa best sellers sini amo ang ube suman with yama. Kinahanglan nga lutuon anay ang pilit sa gata, butangan sang ube flavoring kag timplahon. Sunod, mag-ubra sang yama filling. May gata, gatas, asin kag itlog, lugayon, tubtub mag-creamy kag itopping sa ube suman. Nasanay ng mga tao nga sang antes mag-Piyesta Minatay, uundas. Kakrade man sila sang pilit. Amo na nga, do everyday, do may order na. Nagkalain-lain man ang pagpati sang tagsa ka Pilipino sa Piyesta Minatay, ang importante nga nagahugpong ang kada pamilya, apisar nga may mga himata nga nagtaliwan na. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. O balantayan mga pusong may bagong low pressure area kon LPA nga nakita sa Guasang Par o kon Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nakitaan sa kalayoon nga 2,025 kilometers sa nasilangan ibahin sang Southern Mindanao. Sa subong manubong syansa nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras pero posible pa ini nga magbago sa masunod nga inadlaw. Wala pa sang epekto ang nasambit nga LPA apang magapaulan ang iban pang weather systems kasubong sang shear line amihan kag intertropical convergence zone o kon ITCZ. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chances ang pag-ulan sa iban pangabahin sa Western Visayas. Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, kag Negros Island Region. May mabasog man yung ulan nga posible magtuga sang pagbaha o kon landslide. Ginkalikawan sa pila ka residente ang pagtuaw sang asul nga duwag sa tubig sa Hunasan sa barangay Baybay, Rojas City sa Martes ang gabi. Ang amo nga hitabo ang inatawag nga bioluminescence. Sunod sa mga pagtuon, ini ang ginatuga sang living organism sa dagat pinaagi sa chemical reaction. Ini ang ginatawag man nga cold light nga palagyan sa mga organismo sa pag-attract sang target nga kalanon kag para itago ang kaugalingon kumayara sang mag-aatake sa ila. Sunod sa B46 ang pagtuaw sini. Ang phenomenon ang nagapatingmaan sa maayo nga kalidad sang tubig sa among lugar. Madumduman nga nagtuaw man ang bioluminescence sa among lugar sang Pebrero 2024.
Mas nami gani ko na ang quality na isang tubig, meaning ano siya, damo nutrient available, and then nami ang quality isang tubig. Kaag mga kapuso, ululupod kita nga maglantaw sa special live stream coverage sa Ngundas 2025. Umpisay na buwas October 31 tubtob Nobyembre 2 nga matanaw sa YouTube kag Facebook channel sang GMA Integrated News kag GMA Regional TV. Mga kapuso, 56 days na lang, Pasko na. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.